Sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng US Navy na handa nilang wasakin ang mga barko ng People's Liberation Army Navy sa South China Sea. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng US Navy na handa nilang wasakin ang mga barko ng People's Liberation Army Navy sa South China Sea kung sakaling magkakamali ito sa pinagtatalo ng karagatan. Sinabi ng commander ng US Navy 7th Fleet na si Vice Admiral Carl Thomas na nakahanda anumang oras ng kanilang hukbo na kumprontahin ang mga barko ng komunistang bansa sa South China Sea. Sinabi niya na dapat iwasan ng Chinese Navy na magsagawa ng anumang agresibong aksyon na ikakapahamak umano ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines upang hindi nito matikman ang bangis ng US Navy. Sinabi ni Thomas na hindi umano alam ng People's Liberation Army Navy ang totoong kakayahan ng US Navy kaya't nararapat lang na manatili itong tahimik at mahinahon upang makaiwas ito sa gulo. Iniulat ito matapos sinabi ng Foreign Ministry ng China na ang Estados Unidos ay walang karapatan na makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas at ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon dahil sa pag-aagawan sa West Philippine Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning sa isang regular na press briefing ng Estados Unidos ay hindi partido sa isyu ng South China Sea at wala itong karapatan makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas. Ang China at Pilipinas ay nagkaroon ng ilang high-profile na komprontasyon dahil sa pag-aagawan sa West Philippine Sea, partikular na sa pinagtatalo ng karagatan malapit sa Ayungin Shoal na kung saan ay matatagpuan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nauna nang sinabi ni US President Joe Biden sa isang talumpati sa White House ng komitmen ng Amerika sa depensa ng Pilipinas ay nananatiling matatag at ito ay matapos inakusa ng Manila ang China ng pagsasagawa ng mapanganib na maniobra sa West Philippine Sea. Sinabi ni Biden sa kanyang pahayag sa isang joint meeting kasama ang Prime Minister ng Australia ng anumang pag-atake sa mga Filipino aircraft vessel o armed forces ay mag-aaktiba sa Mutual Defense Treaty dito sa Pilipinas. Nagkasundo kamakailan ang Estados Unidos at Pilipinas tungkol sa mga bagong guidelines para sa kanilang Mutual Defense Treaty, partikular na sinabi sa bagong guideline na mutual defense commitment ay ipapatupad kung magkakaroon ng anumang pag-atake sa alinmang bansa at saan man sa South China Sea. Samantala, sa ibang mga ulat, nag-deploy umano ang People's Liberation Army Navy ng 5 Type 094 ballistic missile submarine sa South China Sea at sinabi na bahagi ito sa plano ng Chinese military na dagdagan ang kanilang pwersa sa pinagtatalo ng karagatan. Sinabi sa report na kasalukuyan umanong pinapalakas ng China ang kanilang puwersa sa South China Sea sa pamamagitan ng pagdideploy ng karagdagang naval asset dahil sa lumalakas na presensya ng mga foreign powers sa nasabing karagatan.
Ngunit agad naman binatikos ito ng tagapagsalita ng Pentagon na si John Kirby at sinabi na pinapataas lang nito ang tensyon at nagdadala ng malaking banta sa mga bansang nakapalibot sa South China Sea tulad ng Pilipinas, Taiwan, Indonesia, Malaysia at Vietnam. Kaya dahil dito, nagdesisyon ang Pentagon na magpadala rin ng isang surveillance aircraft na P-8 Poseidon ng US Navy sa nasabing karagatan upang imonitor ang mga ginagawang aktibidad ng mga nasabing Chinese submarine. Matapos sinabi ni Senate Deputy Minority Risa Hontiveros na dapat gumawa ang gobyerno ng Pilipinas ng mas mahigit pa kaysa paghahain lamang ng mga diplomatic protest sa gitna ng report ng pagdagsa na naman ng mga Chinese militia vessel sa Julian Filipi Reef. Binigyan din ito ni Hontiveros habang binanggit niya na kahit ilang beses na kondinahin ng ating gobyerno at ng international community ang mga iligal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea, hindi pa rin makikinig sa kanila ang komunistang bansa. Sabi niya na kailangan ng gobyerno na gumawa ng mga aksyon on the ground upang pigilan ang Chinese government sa anumang binabalak na aktibidad nito tulad ng reclamation at base building sa Julian Filipi Reef. Tiwala din umano siya na may gagawin ng National Task Force for the West Philippine Sea tungkol dito. Para kay Hontiveros, ang kamakailang report ng swarming ay kakilakilabot ngunit hindi nakakagulat dahil nangyari na ito noong 2021 at 2022. Araw-araw may plano ang China na agawin ang mga teritoryo natin. Maliwanag na sila talaga ang nag-uumpisa ng gulo at hindi tayo. Tinawag din ni Senator J.B. Ercito ang pagkukumpulan ng Chinese militia sa Julian Filipi Reef bilang isang patuloy at tahasang disrespect sa ating soberanya at territorial integrity. Masyado na umanong garapal ang China dahil sa pagpapatuloy ng kanilang expansionism sa ilalim ni Xi Jinping. Sinabi sa report ng Philippine Coast Guard na mahigit sa 100 barko ng Chinese Maritime Militia ang namataan sa Julian Filipi Reef. Ang nasabing bahura ay matatagpuan sa layong 175 nautical miles lamang sa kanluran ng Batara sa Palawan.